Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin natin ang ikatlong kabanata ng unang Timoteo at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Kahapon ay inaral natin kung ano ang mga tagubilin ni Pablo para kay Timoteo para sa kanyang kongregasyon. Sa pamamagitan ng pananalangin ay maaring makaharap ni Timoteo ang maraming problema. Sa libro ng mga gawa, ang mga iglesia sa Efeso ay nabigyang buhay at ang iglesia doon ay makapangyarihan. Ang Efeso o ang iglesia sa Efeso ay nagiging malakas at matatag. At sa mga kabanata nga na ating binabasa ay naroon ang pagtuturo ni Pablo kay Timoteo kung paano niya itatatag ang iglesia at kung anong uri ng mga lingkod ba ang magbibigay kaluguran sa Panginoon. Ano dapat ang karakter o kaya'y kalidad na mayroon ang lingkod ng Panginoon? Ano ang dapat na karakter na mayroon ang isang leader? Sa iglesia natin ngayon, tayo po ay mayroong cell group system. Naroon ang pagtatanong kung anong uri ng cell leader ba ang dapat mayroon tayo. May mga ilan na may kanya-kanya silang services at may kanya-kanya silang ministry. Ngunit ang katanungan ay kung ano nga ba ang nagbibigay lugod sa Panginoon. Ang pamagat para sa ngayong umaga ay sa maayos na leader, isang dakilang iglesia. Unang bahagi ay sa verse 1 to 7. Totoo ang pahayag na ito, ang sinumang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Yun po sabi sa verse 1. Sa mga panahon na yon ay mayroong isang pahayag. Kung ang isang tao ay nais niya maging tagapangasiwa sa iglesia, kailangan niyang maghangad ng mabuting gawain. Ibig sabihin, maraming mga tao noon ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia. Marami ang nagnanais na maging leader. At marami ang nagnanais na gumawa ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya dito masasabi natin na naroon ang pagsigla ng pagtatatag ng iglesia. Lahat ay nais na maglingkod. Naroon ang pagnanais na magkaroon ng impluwensya sa tao. Ang pagiging tagapangasiwa ay ang tinatawag nilang siyang mangunguna sa iglesia. Si Pablo ay naglingkod sa iglesia sa Efeso ng 3 taon. Isa siya sa mga nagtatag ng mga iglesia doon. Siya ay tinawag na apostol para sa mga hentil. At matapos maitatag ang iglesia sa Efeso ay lumipat na rin siya sa ibang lugar. Kung babalikan po natin ang sabi sa libro ng mga gawa, si Pablo ay tinawag bilang tagapangasiwa ng Diyos.
o tagapangasiwa ng kanyang iglesia. Ang pagiging tagapangasiwa ay ang pangunguna sa mga tao. Ang mga leader na ito ay dapat na sumunod sa Panginoon. Naroon ang pagpapabala ni Pablo na kailangan maging matatag ng mga leader at ng mga tagapangasiwa na ito. Kahapon na pag-usapan natin ang tungkol sa mga taga-Efeso na nagsumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos, ay tinalikuran nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sinunog ang mga pagtuturo na may kinalaman dito. Balik po tayo sa chapter 3 tungkol sa mga tagapangasiwa. Sa panahon po natin ngayon, ang mga tagapangasiwa na ito ay maikukumpara po natin sa mga pastor. Sa atin pong iglesia ay mayroon din po tayong mga cell leader. At ang lahat ay tinawag ng Panginoon upang maging cell leader, upang maging tulad ng mga pastor at maging mga tagapangasiwa. Kailangan po nating tulungan ang ating mga pinagpapastulan, ang ating mga disipulo, at dapat silang protektahan upang hindi sila mapahamak. Dito, tinuturuan ni Pablo si Timoteo kung anong uri ng tagapangasiwa ba ang kailangan ng iglesia at ang siyang nagbibigay kaluguran sa Diyos. Bilang apostol at bilang leader ng simbahan, marapat lamang na magtatag o magtayo ng mga mabubuting tagapangasiwa. Sa verse 2, ang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Sa verse 2, verse 3 and 4, bilang tagapangasiwa ay mayroong mga tuntunin na kailangang sundin. Masasabi nating napakataas ng standard na ito dahil sabi dito ay dapat walang kapintasan. Ang tagapangasiwa ay dapat na walang kapintasan. Maaring sabihin natin na walang sino man ang hindi nagkasala. Ngunit narito pa rin ang pagpapaalala na kailangang maging walang kapintasan at magagawa lamang natin ito kung susundin natin ang kalooban ng Diyos ng may pag-ibig at banal na takot sa Kanya. Sunod ay nabanggit dito na dapat ang tagapangasiwa ay may isa lamang na asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba. Sa tuwing may mga bumibisita po na mula sa ibang iglesia o kaya iba'y simbahan o kaya ay mga panibagong bisita sa ating simbahan, marapat lamang na tayo'y maging bukas sa kanila. Sunod ay dapat ang tagapangasiwa ay may kakayahang magturo. Kaya nilang iproklama
o ibahagi ang salita ng Diyos at ang katotohanan ng bawat niyang salita. Dito mababasa natin ang napakahabang listahan ng mga tuntunin. At ang mga ito ay inulit pa sa mga sumusunod na kabanata. Ang pagkakaroon ng kakayahang magturo ay nabanggit lamang para sa mga tagapangasiwa. Bilang mga cell leader, dapat po tayong marunong magturo. Sa verse 3 naman, hindi siya lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon, hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Nito ay mga kaugalian na dapat mayroon ng isang tagapangasiwa. Ang isang tagapangasiwa ay dapat na maging mabuting modelo. Sa ating iglesia ngayon, ang pagkakatawag na ito o mga tuntunin na ito ay hindi lamang po para sa mga leader, kundi kahit bilang kongregasyon o bahagi o kaya ay tagasunod ng Diyos, marapat lamang na magkaroon tayo ng mga ganitong karakter. Bilang leader, ay hindi po tayo dapat sumusunod sa gawain ng mundo o kahit pa sa bisyo ng mundo. Ang iglesia ay maaaring maimpluwensyahan ng kultura ng kamunduhan. Sa panahon ni Timoteo ay naroon ang kompetisyon pagdating sa mga kultura. Ang kultura na dapat na mayroon ng iglesia at ang kultura na mayroon ng mundo. Kung matatandaan po natin, ang Efeso ay nasa ilalim ng imperyo ng Romano. Ang Efeso ay isang mayaman na bayan. Sa Efeso ay nagkalat ang maraming mga estatwa. At ang mga estatwang ito ay nagpapatunay ng uri ng kultura na mayroon ang Efeso. Doon ay uso ang paglalasing, uso ang maraming bisyo, kung kaya naman naroon ang pagpapaalala ni Pablo, lalong-lalo na sa iglesia sa Efeso, na maging maingat na hindi matulad sa kulturang mayroon ang mga Romano. Sa panahon po natin ngayon, anong uri ng kultura ang sinusundan po natin? Sa Hong Kong, malakas ang impluwensya ng kultura. Halimbawa ay ang pagdating sa telebisyon. Ang mga taga Hong Kong ay mahilig manood ng TV. Pagdating sa mga restaurant, bawat restaurant ay mayroong TV. Ito po ay kultura ng Hong Kong. At ang kultura ng Hong Kong ay magbibigay din ng impluwensya sa mga manonood at sa mga taga Hong Kong. At sa panahon naman natin ngayon, ganun pa rin. Nandyan ang paggamit ng social media. At ito ay malakas na impluwensya ng kultura.
Natural na ang magkaroon ng social media, ngunit ang mga tao ng Hong Kong ay mabilis na maimpluwensyahan dahil sa media. Noon ay may mga TV program na gumagamit ng mga mabibigat o mararahas na salita. Nagkaroon ng restriksyon noon, ngunit sa panahon ngayon ay wala na pong restriksyon. Kahit saan man po manood, kahit sino man ang manood, ay naroon ang paggamit ng mararahas na salita. Kung kaya naman maging sa ating social media ay wala na pong pagkakaiba. Ang lahat ay nagsasalita na ng hindi maganda at maaari na ring manood ng mga hindi magandang palabas. Ito po ay impluwensya ng kultura at malakas ang epekto nito maging sa ating iglesia. Maaring sa ating mga cell leader ay nakakaharap po tayo ng ganitong problema. Tayo man din ay naapektuhan ng kultura. Sunod sa verse 3, kung kaya naman naroon ang pagpapaalala na maging alerto. Sunod sa verse 4 and 5, dapat na mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya ay ginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Bilang tagapangasiwa, hindi lamang dapat maging epektibo sa pangangasiwa ng simbahan, kundi maging din ng sariling pamilya. Maaring ikaw bilang cell leader ay naroon ang iyong pag-ibig sa iyong mga disipulo, naroon ang iyong pagtuturo ng katotohanan, at naroon ang iyong pasensya upang tulungan ang iyong mga disipulo. Ngunit ang tanong ay kung parehong pag-ibig ba ang mayroon ka sa iyong tahanan? Parehong pag-ibig ba ang mayroon ka para sa iyong pamilya? Kung nais po talaga nating maging tagapangasiwa at maging tagapangasiwa, lalong-lalo na ng ating mga disipulo, marapat lamang na maging mabuting pastol muna tayo sa ating pamilya o sa mga anak. Kung kaya po nating ayusin ang ating pamilya, ay paniguradong kaya din po nating ayusin ang ating iglesia. Sa aking pagdidisipula, ako man din ay laging pinapaalalahanan ng aking asawa. Dahil madalas kami ay nagtuturo sa kanila, nakikipaglaro sa kanila, namumuhay kasama nila, ngunit ako man din ay mayroong 2 anak sa aking tahanan. Higit sa lahat ay kailangan naming gawing prioridad ang aming tahanan. May mga pagkakataon na kailangan kong mamili kung sa pagitan ng paglalakbay kasama ang aking anak o ang maglakbay kasama ang mga disipulo.
Ngunit naroon ang pagtuturo ni Pablo na kailangan mo ng maging mabuting tagapangasiwa ng pamilya. Madalas ay ganito po ang ating problema. Sa ating pagharap sa ating pamilya ay napaka-relax natin. Ngunit sa ating paglilingkod sa simbahan ay napakaseryoso, napakamasigasig. Ngunit pag uwi sa tahanan ay wala na ulit. Wala na ang sigasig na nakita sa iglesia. Kung kaya naman napakahalagang maging integrated, magkaroon ng integrasyon. Sunod ay kailangan po nating magkaroon ng integrasyon at magkaroon ng maayos na reputasyon. Naroon ang pagpapaalala ni Pablo muli kay Timoteo na magkaroon ng maayos na reputasyon. Ang ating reputasyon ay hindi lamang dapat maganda sa umpisa, ngunit ay dapat na magpatuloy. Verse 6 and 7. Maging sa loob ng iglesia ay mayroong mga patibong mula sa kaaway. Sa mundo man o sa loob ng simbahan ay kailangan magkaroon tayo ng integrasyon. Sa loob man o labas ng simbahan, dapat po maging pareho ang ating karakter. Kung tayo po ay malinis sa loob ng simbahan, dapat ay malinis din po tayo sa loob ng ating mga tahanan. Kung marunong po tayong mga siwa sa ating simbahan, dapat din na maayos ang ating pangangasiwa sa loob ng ating mga tahanan. Kung tayo po ay maayos sa loob ng simbahan, dapat ganun din ang kaayusan na mayroon tayo sa loob ng ating mga tahanan. Magkaroon ng integrasyon. Sunod sa verse 8 to 13, mga tagapaglingkod na may integrasyon. Ang mga tagapaglingkod ay tumutulong sa mga tagapangasiwa. Hindi lamang po ito tungkol sa mga kamanggagawa sa loob ng iglesia, kundi nangungusap din po ito sa lahat ng mga misteryo. Mga taong ito ay may iba't ibang mga espiritual na regalo. Maaring sila'y tumutulong pagdating sa paghahanda ng mga pagkain o kaya ay sa pangunguna ng awit at pangunguna ng pagsamba. Ang karakter ng mga tagapaglingkod na ito ay dapat ding maayos at may integrasyon. Ang nabanggit sa verse 1 to 7 ay pareho sa kung anong nababanggit sa verse 8 to 13. Bilang tagapaglingkod, ang mga tagapaglingkod ay dapat na mayroong karakter tulad ng sa mga tagapangasiwa. Ang mga tagapaglingkod ay dapat maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Ang mga tagapangasiwa ay dapat na marunong na magturo.
Samantalang ang mga tagapaglingkod naman ay dapat na marunong panghawakan ang katotohanan at pananampalataya. Sunod sa verse 13, ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay iginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya naman masasabi natin na pareho ang tuntunin na mayroon ang tagapaglingkod at ang mga tagapangasiwa. Maaaring makuha natin ang mga palatuntunan na ito at gamitin itong tuntunin upang tignan ang ating mga pastor at mga apostol. Naroon ang pagsasabi na, ang iyong cell leader ay maganda, ngunit ang sa akin ay hindi. Naroon ang pagkukumpara, ngunit tinuturuan ni Pablo si Timoteo na sa loob ng simbahan ay hindi po tayo dapat na maging ganito. Leader man, tagapangasiwa o tagapaglingkod, o kaya bilang cell member lamang, lahat po tayo ay mayroong parehong mga tuntunin na dapat sundin. Ang ating pag-ibig, ang ating uri ng paglilingkod ay dapat na may integrasyon at dapat na pare-pareho. Ang bawat tuntunin na nabanggit sa kabanatang ito ay dapat na maisabuhay ng bawat isa. Ang mga tuntunin na nabanggit dito ay hindi lamang po para sa mga tagapangasiwa o kaya sa mga tagapaglingkod, ngunit ang lahat ng ito ay dapat na isabuhay ng bawat isa. Lahat po tayo ay pumupunta sa simbahan, lahat po tayo ay tagasunog ng Diyos. Kung kaya marapat lamang na ang mga tuntunin na ito ay ating ipamuhay. Kung naroon po ang pangangailangan natin ng mga lider na may integrasyon, una muna ay dapat nating tingnan ang ating mga buhay. Hindi po dapat tayo nanghuhusga at nagbibigay kritisismo. Lagi po nating hangarin na gumawa ng mabuti. Huli ay sa verse 14 to 16, ang kalidad ng isang marangal na simbahan, dakilang simbahan. Dito, naroon ang pagpapalakas ng loob ni Pablo para sa mga taga-Efeso at maging kay Timoteo. Ang isang mahiwagang simbahan ay, sabi sa verse 15, upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sabayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Ang simbahan ay ang tahanan ng Diyos. Ibig sabihin, sa loob ng tahanan na ito ay mayroong mga relasyon. Kung kaya, dapat lamang na naroon ang mainit na pagtanggap. Ang simbahan ay hindi lamang basta-bastang organisasyon.
Sa loob ng iglesia, dun po natin natatanggap at dun na iproproklama ang katotohanan. Sa ating pagpunta sa simbahan ay para po tayong umuwi sa ating tahanan. Ang pagpunta sa simbahan ay ang pagpunta sa ating tahanan. Dito po nakikita ng tao ang kadakilaan ng Diyos. Sa verse 16, hindi may kakailan na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hentil, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Ang pinakasikreto na dapat maunawaan ng simbahan o ng relihiyon ay ang pagiging hari ng Panginoong Hesus, na siya ang hari ng kaharian ng Diyos. Siya ang hari ng simbahan. Siya'y nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga hentil, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Ito po ang ating hari. Siya ay inihayag at ipinahayag sa mga tao. At ang lahat ay dapat na sumunod sa Kanya at ang lahat ay dapat na makita ang Kanyang kadakilaan. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay nasa ating simbahan. Siya po ang ating dakilang hari. Marapat lamang na dapat po tayong mabuhay ng may integrasyon. Dahil ang pinakahigit pa rin sa lahat ay ating Diyos na buhay. Siya ang ating pinaka-tagapangasiwa at marapat lamang na siya ay mapapurihan sa pamamagitan ng ating mga buhay at siyang higit na maghari sa ating buhay. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, what your love has been, so has been Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus in the center of it
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil sa iyo ay mayroon kaming iglesia. Dahil sa iyo ay mayroon kaming dakilang simbahan. Pagpasalamat natin ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus. Ngayon ay nakikita po natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating mundo. At araw-araw ay naroon po ang ating pakikipagkonekta sa Panginoon. At dahil dito ay nagkakaroon po tayo ng panibagong perspektibo at panibagong pag-asa sa bawat araw. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa amin pong binasa ngayong umaga. Ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Binibigyan po tayo ng Diyos ng hindi lamang ng pagliligtas ng kaligtasan, kundi binibigyan din ng pagpapala at ng pagkakatawag upang maging tagapangasiwa. Maaari po natin gamitin ang oras na ito upang ibahagi sa iba ang ating nais o ating hangarin. Saka po natin ipanalangin ang bawat isa. Jesus at the center of me. Maaari po nating ibahagi din kung ano man ang mga bagay na gumagambala sa atin o kaya ay nagbibigay pagdududa at nagiging dahilan upang hindi po tayo makapaglingkod.
naway punan mo ng pag-ibig ang bawat isa. Bigyan mo kami ng paghahangad na mula sa aming puso. Banal na Espiritu, naway pumasok ka sa aming mga puso. Gisingin mo ang aming mga puso. Naway gisingin mo ang aming ang puso upang maglingkod sa iyo. Tanggalin mo ang bawat naming takot. Tanggalin mo ang bawat bagay na nagpapahina ng aming loob. Tanggalin mo ang aming takot. Tanggalin mo ang lahat ng ito mula sa amin. Tayo po ay tumindig at tumaing sa Panginoon. Panginoon, naway gabayan mo kami. Sa ating pagpunta sa Diyos, ay sabihin natin sa Diyos ang bawat nating hangarin at panalangin. Sabihin natin kung anong mga espiritual na regalo ang nais nating matanggap mula sa Panginoon. Sabihin po natin kung nais nating magkaroon ng higit pang pananampalataya. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ikaw ang siya nagbibigay sa amin ng puso na naghahangad. Kung ano man po ang mayroon kami, ay amin pong ipapanalangin na matanggap nyo rin. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, ay aking ibinabahagi ang pagkakaroon ng pananampalataya at katapatan sa paglilingkod, sa pagpupuri, sa pag-awit, sa pag-arte, at ang lahat ng regalong ito sa aming mga kapatid. Pagtugtog ng piano, at lahat-lahat para sa ating mga kapatid. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking ibinibigay ang regalo ng pagtuturo, ang regalo ng pag-arte, ng pag-awit, at ang pagkakaroon din ng sense of humor. Importante din, akin ding ibinabahagi ang regalo ng pagkakaroon ng kasiyahan, naway magkaroon din tayo ng hangad at ang regalo din ng pag-ibig para sa asawa, para sa anak. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapala ang lahat na magkaroon ng pagpapala at ng lakasan na tumindig maging sa gitna ng problema. Naway magkaroon kayo ng katapatan, magkaroon ng regalo sa pagtuturo, sa pagdidisipulo, magkaroon ng kasiyahan, ng pananampalataya, ng pag-ibig bilang isang ina, magkaroon din ng habag at biyaya
at naroon ang puso ng pagtulong sa mga nangangailangan. Sa ngalan din ng Panginoong Hesus ay aking idinedeklara na magkaroon nawa tayo ng Mercy Healing Island. Kahit sa aking edad ngayon ay marami akong nais para sa ministeryo ng Panginoon, naway maging ganoon din tayo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking ipinapasa at ibinibigay ang regalo ng musika. Naway turuan po tayo ng banal na espiritu at mapuspos ng banal na espiritu. At nang matulungan tayo sa pagpupuri at pananalangin sa Panginoon, magkaroon ng dobleng biyaya sa aspetong ito. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking ibinibigay at pinapasa ang biyaya ng pagtuturo, naway maunawaan ng lahat at magkaroon ng maayos na pag-unawa sa Biblia. Ngayon ay kayo naman po, inyo pong ibahagi ang regalo na mayroon kayo sa iba. Sharing is caring. Ngayong umaga ay inaral po natin ang tungkol sa pagkakaroon ng integrasyon para sa ating mga tagapangasiwa at tagapaglingkod. Sa oras na ito ay atin pong ipanalangin ang ating mga pastor, ang bawat cell leader, ang bawat curator staff, naway magkaroon sila ng integrasyon
At dito ay kanilang maibahagi ang salita ng Panginoon. Ipanalangin po natin ang mga bawat tagapangasiwa at tagapaglingkod. Naway magkaroon sila ng karakter na siyang nabanggit sa kabanatang binasa po natin. Naway punan sila ng Diyos at tulungan ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, amin pong pinagpapala si Pastor Joshua at Simo. Bigyan mo po sila ng mga regalo na nagmumula sa iyo. At kung paano bigyan mo sila ng pananampalataya, ay higit pang pananampalataya ang iyong ibigay sa kanila, higit pang pagnanais at hangarin sa iyo. Tanggalin mo, Panginoon, ang perspektibo ng kaaway. Naway mapagpala hindi lamang po si Pastor Joshua at Simo, kundi maging din ang mga curator staff at ang bawat MG leader. Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa Diyos. Diyos amang nasa langit, maraming salamat. Pinapasalamatan ka namin. Dahil alam po namin natanggap na namin ang bawat regalo na mula sa iyo. At sa aming pagtanggap nito ay naroon ang kaligayahan na nagmumula sa iyo. Ikaw ay Diyos na mapagbigay, puno ng pag-ibig, puno ng habag at biyaya. Binibigay mo sa amin ang bawat mong pagpapala at ang bawat isa na mayroong paghahangad ay magkakaroon ng satisfaction at higit pa kaming maghahangad. Panginoon, naway punan mo kami at nang higit pa kaming makatanggap ng mas maraming biyaya mula sa iyo. Bigyan mo kami ng higit pang paghahangad. Naway iyong pagpalain ang iyong iglesia. Naway mapuno ang simbahan na ito ng iyong biyaya. Puno ng iyong kapangyarihan. Puno ng uri ng serbisyo na mula sa iyo. At sa iyong katotohanan at sa iyong kapangyarihan, kami ay magiging malakas. Panginoon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.